Dumating si kuya mula Canada kasama ang kaibigan niyang foreigner. Akala ko simpleng bakasyon lang. Pero sa gabing yun, may nangyari na hindi ko malilimutan. Just call me Ella, 22, bunso sa 3 magkakapatid. Si kuya, OFW sa Canada, matagal ko nang hindi nakikita. Noong 2023, lagi niyang naikukwento si Matt. Canadian co-worker niya. Matangkad, maputi, asul ang mata, parang galing sa magazine cover. Minsan, nasasama ako sa mga video call nila, pero hanggang dun lang. Pagdating ng 2024, umuwi si kuya para magbakasyon. Kasama si Matt. At sa unang kita ko sa kanya, mas gwapo siya sa personal. Yung tipong kahit hindi ka mahilig sa foreigner, mapapatingin ka talaga. Gabi yon ng fiesta sa bayan. Halos lahat matapos ang kantahan at kainan. Ako, nagpaiwan sa terrace para magligpit. Lumabas si Matt, hawak ang bote ng beer. Mind if I join? Sabi niya habang nakangiti. Sa simula, simpleng usapan lang. Pero habang tumatagal, mas lumalapit siya. Naging personal ang mga tanong niya. Kung may boyfriend daw ako, kung anong type ko sa lalaki. Hanggang sa bigla niyang sabihin, "Don't tell your brother. But I've liked you since the first time I saw you on video call." Bago pa ako makasagot, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Lapit, at ramdam ko ang init ng hininga niya. Banayad niya akong niyakap mula sa likod. Pero bago pa lumalim ang sandali, sumilip si kuya mula sa pinto. "Hoy, anong ginagawa niyo dyan?" Sigaw niya pero may halong tawa. Agad kaming naghiwalay. Si Matt, ngumiti lang. Ako, hindi mapakali buong gabi. At mula noon, nag-umpisa ang mga lihim na DM. Lumipas ang ilang araw, mas naging daring ang mga mensahe niya. Minsan, nagre-reply lang ako ng haha o emoji, pero alam kong may ibang meaning sa pagitan ng mga linya. Isang gabi, nagpaalam si kuya na lalabas sandali para makipagkita sa barkada. Naiwan kaming dalawa sa bahay. Lumapit si Matt at bumulong, "Come, I want to show you something." Dinala niya ako sa guest room. Ito, walang salita. Ako, mabagal, mainit, at parang matagal niyang pinigilan. Ako papalapit at doon ko naramdaman na hindi na ito simpleng crush lang. Tamang-tama, tumawag si kuya mula sa labas. "Matt, where are you?" Mabilis kaming nag-ayos, pero hindi na mabura sa isip ko ang nangyari. 2 taon ang lumipas. Akala ko lilipas din siya sa isip ko, pero hindi. Hanggang isang